Okay. Sa kalaki. So sabi nga, kapag ka ang isang bagong Muslim, nangyayari din ito ngayon, kapag ang isang bagong Muslim, hindi niya nakayanan yung persecution o yung mga ano sa kanya, ng mga nakapaligid sa kanya, one of the reason is magiging ihiwalay uli siya, mawawalan siya ng iman. So, kaya hindi naman tayo, not everyone of those who enter Islam, hindi naman sila kasi tatag ng paniniwala ni Bilal, o kaya kasi tatag ng paniniwala ni Khabbab ibn Arat, mga talagang nagdaan sila sa pahirap. Sabi nga ng Propeta Muhammad SAW, di ba sabi natin noon na the people of before, kapag pumasok sila sa Islam, kahit hatiin yung kanilang katawan sa gitna, okay, hindi nila iiwanan yung kanilang relihiyon. Sa ngayon, ang suggestion sa atin, dahil nga may lesson dito, kapag merong kumakalaban sa inyo na which you think na hindi nyo makakaya, so recommended yung bago kayo ng lugar ng tirahan. So ito yung that was before, and sa atin ngayon, magbago ka ng lugar ng tirahan sa para magkaroon ka ng mga ibang neighbor na believers. Kasi sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'zilul mu'minun nafsa. Ano ibig sabihin noon? Na ang believer daw should not be humiliated. Huwag mong hayaang apihin ka. Ang believer hindi dapat inaapi. Tapos sabi pa niya, dagdag pa niya, ya urido nafsahu lima mala yutikum minal bala. Sabi niya, kasi by facing harm, na kapag hindi mo na-handle, ang magiging kauwian niyan is titiwalag ka o aalis ka ulit. At iyan ang nangyayari, napapansin natin ngayon sa mga bagong Muslim o Muslima ngayon na kapag hindi nila nakayanan yung mga panunutya sa kanila ng kapaligiran nila, bumabalik sila sa pagiging disbeliever again. Okay? So ito yung dahilan kung bakit pupunta sila sa Ethiopia, sa Abyssinia. So tapos doon, yung pagpunta sa Abyssinia ng mga early Muslim, okay, meron ditong dalawang pagkakataon na nag-migrate sila. Why it happened? Kasi sabi doon, yung first one happened in the 5th year of Bita. Ano ibig sabihin ng Bita? Ibig sabihin ng Bita, ito yung Arabic word meaning yung sending ng revelation. Ang tawag dyan Bita. Okay? And it was composed of a small group. Sabi doon, 12 men and 4 women. Tapos yung second hijra, yung migration, mas malaki yun doon sa nauna. It was composed of about 83 men and 18 or 19 women according doon sa nabasa natin. So sabi doon, bakit nagkaroon ng dalawang migration sa Abyssinia? Kasi nangyari doon, sabi ng isang sahaba, si Ibn Sad, sabi niya, on the month of Rajab, on the year of prophethood, merong small group ng companions na nag-migrate sa Abyssinia. Ito yung first group. Then, when the Ramadan comes on the same year, an incident took place and yung nangyari na yon kumalat doon sa kanila, sa Makkah, sa kanila, nagaling sa Makkah. Anong incident yun? Minsan, nung nagre-recite ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam near the Kaaba, at nire-recite niya yung Suratul Najm. Okay? Publicly, nire-recite na yung Suratul Najm. Tapos yung assembly ng grupo ng Quraysh, yung whole of the assembly, kasama doon yung believer, may mga believers pa doon, saka yung mga disbelievers. Nung dumating sa aya na ni-recite ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kailangan mo mag-sujud, yung sajda, yung prostration, sa ganda ng recitation ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung nagsujud ang propeta, nagsujud lahat ng nakapaligid, kasama doon yung mga disbeliever. So nakita yun ng lahat ng tao doon. So akala ng mga tao doon, ng mga hindi nakakaalam,
na lahat ng tao sa Makkah pumasok na sa Islam at naging Muslim. So yung balita na yon, okay, kumalat kaagad yun sa hanggang makarating sa Abyssinia. Okay. Lately lang, lumalaman nila na hindi pala yun totoo. Kasi kaya lang napasujud yung mga disbeliever sa ganda ng recitation ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And dito, pinapakita na sa kanila yung ganda ng Quran. So ano ba yung sajda o prostration? Makikita nyo sa screen, mga brothers and sisters. Pagka nagbabasa kayo ng Quran, o kung halimbawa nakakita na kayo ng, hindi pa kayo nakakabasa ng Arabic Quran, okay? Meron kayong makikitang yung sign na yun, no? Nakikita nyo aking cursor, yan, no? May sign na ganyan. Yan, no? Kapag dumating kayo sa mga aya na yan, merong 14 or 15 aya sa Quran na kailangan mo ng sujud al-tilawa ang tawag yan, yung sajda, yung prostration. Okay? So nung dumating doon sa aya na yan na nirecite ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung pasjudu lillahi wa a'budun. Sabi na, so fall you down in prostration to Allah and worship Him alone. Lahat nagsujud. So sabi ko, sa Quran, ayon sa mga scholar, there are 14 or 15 aya ng prostration. Why 14 and 15? Sabi ng ibang scholars, there are 14. Sabi ng iba, 15. Pero ang nila, more on 15. Kasi sa Suratul Hajj, merong 2 prostration. So sabi ng ibang scholars, hindi kasama yung, hindi ika-count yung huling prostration. Yung iba naman sabi niya counted. So alakulhal, wala namang epekto yun sa ating religion. Basta ang sinasabi dito, kapag dumating kayo sa nagbabasa kayo ng Quran and you reach that point na meron kayo nakitang ganitong sign o symbol, ibig sabihin yan, you have to prostrate. It is sunnah. Kung hindi mo ginawa, walang problema. Okay? Tapos, of course, meron diyang panalangin na binabanggit, kaya lang hindi natin subject yan. Pwede niyang itanong yan sa subject mo sa salah. Anyway, pagka meron ako pagkakataon, pwede ko yung explain, inshallah. Sabi doon, so itong suratul, mapapasin natin, itong suratul Najm, okay, yung stars, I think, ano yata yan eh, chapter number 53 yata yan, kung di ako nagkamali. Naandyan yung isa sa mga aya na, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ يُحْيِي وَهُوَ يُوحَىٰ. Yung sinabi doon na yung propeta na yan, yung pinadala ko, hindi siya nagsalita on his own desire. Whatever he hears, he speak. Nandiyan yan sa chapter na yan. Ngayon, sa isa sa mga chapter niyan, yung huling chapter niyan, ay nakalagay nga yung ayang mababasa nyo doon sa screen. Okay? This proves na yung Suratul Najm, ang part ng Suratul Najm is Amakan Surah. Di ba binanggit ko sa inyo na merong Makan Surah, merong Madinaw Surah. So yung mga nare-rebuild na natatanggap ng Propeta Muhammad sallam nung nasa Makkah pa siya, it is considered as Makan Surah. Dadating tayo dyan pagdating sa Madina. Inano ko lang sa inyo na sa ngayon marami na kayong nadidinig o natututunan how the Quran was revealed. Kasi di ba magmula nung sa Iqra hanggang marami na tayong didiscuss ng mga aya, nakikita nyo na yung Quran was revealed part by part. Hindi ito nirevealed as one book. Part by part, depende sa sitwasyon. So, ang tanong doon, sabi doon, yung buong Quran was there in Lauhul Mahfuz 50,000 years before the creation. Di ba? So, dito makikita nyo agad yung asma wa sifat ng Allah subhanahu wa ta'ala na 50,000 years before the creation, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala mangyayari. Kaya nakasulat na lahat yan doon sa yung buong Quran. So nangyayari ngayon yung mga alam ng Allah subhanahu wa ta'ala 50,000 years before the creation. Sabihin, wala pa lahat. Alam na ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano mangyayari. Alam na niya kung mag-Muslim si Yusuf, alam na niya kung mag-Muslim si Maryam, si Israfil, kung sino-sino. Nakasulat na lahat yan. So yun yung isa sa mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung kanyang asma o sipat na Al-Alim, the all-knowing. Di ba? So sabi nga dyan, yan yung dahilan kung bakit nagkaroon ng bumalik yung unang group, tapos bumalik ulit sila sa Abyssinia. Kasi nung bumalik sila sa Makkah,
akala nila na nag-Muslim na ang mga Quraysh. On the contrary, lalong tumindi yung persecution sa kanila ng mga Quraysh. So nung nasa Abyssinia na itong first and second group, yung ibang membro ng Quraysh na naghahabol sa kanila, sumunod doon. Sinundan sila doon. Isa doon si Amr ibn al-As. Sinabi, kinausap niya yung hari, yung An-Najasi, na ibalik sa kanila yung mga naandun, yung mga Muslim. Kinausap niya yung hari. Sabi niya, nagkaroon sila ng plano. Then tapos sabi niya doon sa hari, kinausap niya yung hari, sabi niya, merong mga baliw na tao, there are some fools among us, mga baliw na tao na dumating sa inyo para manirahan sa inyong lugar. And iniwan nila yung aming relihiyon, and sa ganon, hindi nila susundin yung relihiyong dala-dala ninyo. Kasi yung mga Ethiopian Christians, ang nasa Quraysh, idolaters. Yung nag-migrate, Muslim. So, nung pumunta doon yung mga nag-migrate sa Ethiopia, hindi sila pumunta doon to embrace Christian religion. Pumunta lang sila doon para iligtas yung kanilang sarili. Kaya sabi nitong mga hunghang na ito, yung mga Quraysh na ito, yung mga disbeliever na to, nung kinausap nila yung namumuno doon, sabi niya, yung mga tao na yan na nandito ngayon sa lugar ninyo, tumakas sa amin, okay? Para iwasan yung aming relihiyon. At pumunta sila dito para hindi yakapin ang inyong relihiyon. Pagkos, sabi niya, manggugulo lamang sila dito sa lugar na to. So ang pakiusap namin sa iyo, yung hari ng Najasi, to hand them over to us para ibalik namin sa Makkah. So yung mga opisyal nandoon. So sabi nung hari, kasi di ba sabi ng propeta, yung hari, he is a just ruler. Hindi siya basta-basta makukumbinsi ng ninuman. Papakinggan muna niya yung mga rason. Sabi ni An-Najasi, no, I will not hand over these people sa inyo because they sought refuge to my land. Until I hear their side of their story, then I will decide. So dito merong aral sa atin dito, mga kapatid ko. Kapag ka nakadinig kayo ng balita, usapan, quote, chismis, huwag yung basta-basta paniniwalaan. You have to listen on both sides. Laging dalawa yan, yung pagka merong usapan, yung nagsabi tsaka yung nakinig. Okay? Yung inapi tsaka yung inaapi. So ang ruling dito, yung aral na iniwan sa atin dito, lalo ngayon, huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga nadidinig nyo kung wala naman kayo nakitang proof. Kailangan pakinggan nyo yung paliwanag both sides. So ito yung in-implement ng hari doon. Nakita niyo yung justice ng hari na yon, yung justice na ipinapairal niya doon sa lugar na yun. Kaya nga, makikita niyo rin yung how a good leader our prophet is, si Rasulullah. Kasi sabi niya, pumunta kayo doon kasi meron doon isang hari na a just ruler. So makikita niyo dito yung talino ng propeta Muhammad. Yes, he is an ummi, he is an illiterate, pero pagdating sa desisyon, alam niya. So ang desisyon niya, siya nag-suggest niya, pumunta kayo doon. So makikita niyo dito yung kanyang being a good leader and being a just true prophet. So pagdating doon nagkaroon ngayon ng pag-uusap yung hari tsaka yung mga Quraysh, pinakinggan ngayon, ang ginawa ngayon nung hari, pinatawag niya ngayon yung mga Muslim na pumunta roon para pakinggan yung kanilang side. Okay? So sabi doon, napagkasundoan nila na ang magiging tagapagsalita nila si Abu Talib. Siya yung magiging spokesman. So they met yung hari, at tapos sabi ng hari sa kanila, anong religion na meron kayo? What religion are you following? Sabi niya doon sa mga early Muslim. Bakit ninyo iniwan yung religion ng inyong
tao, yung iniwan nyo sa Makkah, and you will not join our religion here. In which part of the world, sabi niya, anong lugar sa daigdig sa saan napulot yung relihiyon na yan? And sino kayo? Yun ang tanong ng hari sa mga Muslim. So merong hadith daw na narrated by Salama. Ito, gusto kong basahin ito para hindi mawala dito yung magandang point. Sabi doon sa hadith, it narrates the speech that, sabi doon, yung sinabi ni Ja'far ibn Abu Talib sa harap ng hari. And as I said, I want to read it word by word, translate ko lang. Because there is a lot to learn from the hadith. Tsaka sa how Abu Talib presented, how Ja'far presented the reason. So sabi ni Ja'far, si Ja'far, kung if you recall, pinsan siya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasi siya yung kapatid ni Ali ibn Abu Talib. So sabi niya sa hari, hari, mahal na hari, sabi niya. Kami ang mga English to, kaya translate ko lang sa Tagalog, kaya medyo mabagal. English from the Arabic. Tayo. Sabi niya, mahal na hari. Sabi niya, kami ay mga tao ng politismo. Isipin ng politismo, yung sumasamba sa maraming sinasamba. Yung we worship idols, yung mga sumasamba kami sa mga idolo. Sabi nila. At kumakain kami ng karne ng hayop na hindi tama ang pag-slaughter. O kaya kahit yung mga hayop na mga namatay na, kinakain namin yan. Sabi niya. Nilalabag namin ang mga patakaran ng mabuting pakikitungo at pinapahintulutan ng mga bagay na pinagbabawal. Sabihin, they don't follow the rules. Kung ano yung tama, iniiwasan nila, yung bawal, yung ginagawa nila. Yung sabi ni, yung niya sa hari. Halimbawa, tulad ng pag-agos ng dugo, nagpapatayan sila. We are killing each other. We are shedding blood of each other. Tama ba yung Tagalog ko? Nag-agos ng dugo. Tapos, tuluyan namin hindi pinapansin ang mga bagay na tama at mali. So dito, napansin nyo, notice yung opening speech ni Ja'far. Nakausap niya yung hari. Di ba sabi niya, sinabi niya doon yung mga ginagawa talaga nila before. Kaya nagbigay siya ng their background before. Yung background nila, yung hindi pa sila Muslim. Tapos sabi niya ngayon, then sabi nung Ja'far, then he said, sabi ni Ja'far, and so God sent to us a prophet. Nagpadala ngayon sa amin ang Allah, ang Diyos ng propeta, from among ourselves, na galing sa amin. Na yung kanyang pagiging matapat at yung kanyang trust, honesty and trustworthiness ay kilala namin. So dito, sa statement na ito ni Ja'far, in-establish ngayon ni Ja'far yung credibilidad ng propeta. You see how he presented yung group sa yung Islam? Makita niyo, may aral dito. So now, yung madinig ito ng hari, okay, alam niya na si Muhammad, nalaman niya si Muhammad is from among the people, okay, and he is an honest and a trustworthy man. So ngayon, he know the truth. Tapos sabi niya, sabi ni Ja'far, speaking on behalf of the group, dinugtungan niya ngayon yung paliwanag sa akin. Sabi niya, pinag-utusan kami ng propeta na ito na manalangin sa Diyos, sa Allah. Sa Diyos Allah lamang at walang mga pagtatambal na gagawin. Hindi, walang partnership, walang politismo, magiging monotheism. Tapos sinabi sa amin na igalang ang mga karapatan ng mga kamag-anak, igalang ang karapatan ng mabubuting pakikitungo, yung neighborhood, malangin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat at maluwalhati, sabi niya, at mag-ayuno para sa Kanya. At huwag sumamba sa iba bukod sa Kanya. So dito makikita nyo, ipinasok na ngayon ni Ja'far yung tauhid. Yung issue niya ng tauhid. Kasi sabi niya, he called us to God to affirm His oneness. Diba sabi niya, to worship Him and to clear down all the stones and idols. This is tauhid. Tauhid al-uluhiyah. Diba sabi niya. Tapos sabi niya, and
doon sa Tagalog ko kanina, binabasa ko yung English, sabi niya, he ordered us to be truthful, na maging matapat kami in our speech, in our dealing with others, so that yung ma-remain yung trust, to keep the trust. And he ordered us to respect yung kinship, yung family ties, and iwasan namin yung magpatayan. Tapos sabi niya, he forbade us, sabing he, yun si Propeta Muhammad, he forbade us, okay, to do anything immoral. Kasi, if you recall, yung buhay ng mga Quraysh, talagang puro immoral yung kanilang ugali. Kahit hanggang ngayon, meron nakapaligid sa atin mga immoral na ugali. Tapos sabi niya, pinag-utusan din kami nitong propeta na ito na si Muhammad na igalang namin yung mga kababaihan. Don't make false accusations against them sa mga women of virtue, sabi niya. And tapos panghuli, sabi niya, he ordered us to worship God and to associate not other God to him, with him. Tapos sabi niya, he told us to pray, to give alms, and to fast. So dito naman, in-enumerate ni Ja'far yung aspeto ng Islam. Di ba? Sinabi niya ngayon yung ano yung Islam, ano yung aligi ng Islam. Sabi doon, he ordered us to fast, he ordered us to give alms, yung zakat, di ba? So dito, hindi siya rason ng kung kita. Walang ganun. Diretso siya sa tawhid. Pinakilala niya muna yung sarili niya, sino sila before, tapos sino sila ngayon, at anong relihiyon nila. Pinaliwanag niya kung ano yung katuruan ng Islam. Okay? So tapos sabi niya, so sa mga kautusan na to, sabi niya, we believe in him as a prophet. We trusted him. We follow him on all the instruction he brought from God. Ibig sabihin, yung natatanggap ng propeta na mga kautusan ng Quran, saka yung Sunnah, na ginagawa ng propeta Muhammad, sinusunod nila, sabi ni Ja'far. And sabi niya, we worship God alone without partner and associating no one with him. Tapos sabi niya, iniwasan namin yung mga haram na pinagbabawal niya at sinusunod namin yung mga halal which are permissible. Kaya lang, sabi niya, sa ginawa namin yun, our people, yung mga Quraysh, they aggress against us and they harm us. Seeking anong gusto nila para bumalik kami doon sa dating relihiyon na wala namang faith, to return to the worship of idols instead of Allah. So dito makikita niyo ito, mga kapatid ko, na kahit hanggang ngayon, iyan ang nangyayari, di ba? Kapag meron kang pumasok ka sa Islam, bawat sa inyo, tanungin yung sarili nyo, you experience it. Di ba ng mga bago kayong Muslim? Kasi siguro hanggang ngayon, nung nalaman ng mga kamag-anak ninyo na Muslim na kayo, excuse me, di ba nagalit sila sa inyo? So walang pinagkaiba yan before. Kaya magpapatuloy yan noon, ngayon, hanggang dumating yung araw ng paghukom. Na sino mang tao na pumasok siya sa totoong relihiyon, idadown siya o kukutyain siya ng mga disbeliever. Kaya dito nakita nyo, may warning kaagad sa atin ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yung pagpasok sa Islam, ito yung totoong relihiyon. Kaya lang ang mga mga kalaban mo is nakapaligid din sa atin. So dito, iniwan sa atin dito yung reminder at aral na pagtiisan natin. Pagtiisan natin kasi kaya sila nagagalit, we are on the truth. Shaitan will always be our enemy kasi nasa tama ang mga Muslim, nasa tama. Kamukha nung halimbawa, may pagkakataon na may nagtanong sa akin, halimbawa, bakit, Brother Yusuf, bakit kayo kapag nagdadasal kayo? Ang dami yung sinasabi bago magsimula yung dasal, tapos kailangan dikit-dikit pa kayo, sabi niyo, istawu at tadilu, na kailangan una maghuhugas pa kayo hanggang dikit-dikit kayo, tapos na-concentrated kayo. Bakit tapos hinihingi niyo pa yung we seek refuge from Shaitan, the outcast? Sinasabi pa natin, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Laging gano'n, di ba?
So sabi, ang sagot dito, mga kapatid ko, kasi si Shaitan hindi iwanan yung mga taong matuwid. Guguluhin niya yan. Kasi ayaw ni Shaitan na manirahan siya mag-isa sa impyerno. Gusto niya may kasama siya. So sabi nung nagtanong, bakit kami? Hindi na namin kailangan yung ganyan. Hindi na namin kailangan humingi ng refuse from Satanas. Basta kami, pag nagdasal kami, diretso. Ang sagot namin doon, o sagot ko doon, o sagot ng karamihan doon, hindi na kayo guguluhin ni Shaitan. Alam niyo kung bakit? Di ba? Ligaw na sila eh. Paano pa sila ililigaw ni Shaitan? So Shaitan will let them do what they are doing. So si Shaitan, naka-4 na lang eh. Okay, go ahead. Mukha nung pagdasal nila na merong nakatayo, merong nakaluhod, merong pumapalakpak, minsan nakita ko pa nga sa Facebook, sa simbahan, sa loob ng simbahan, merong mga cheering squad, nagtatalo na doon sa harap ng altar. Ultimong si Father, sumasayaw, tugtugtsak, sumasayaw na rin si Father. So, si Shaitan, hindi na yung guguluhin. Hindi ka naguguluhin ni Shaitan. Kasi gulo ka na eh, ligaw ka na eh. So, si Shaitan, he is very happy to, okay, you go ahead. Pero sa ating Muslim, no. Kaya napansin nyo, pag nag-uumpisa ka ng sala, di ba? Nag-uumpisa ka pa lang, Allahu Akbar. Mag-recite kayo ng Surah Al-Fatiha. Makita mo yan, madami na kagad bulong ni Shaitan sa tenga mo. Ay minsan, nag-recite yung imam ng Surah Al-Fatiha, tapos nag-recite siya ng short surah. Ikaw naman, sagot ka lang namin. Nung tinanong ka, anong na-recite na imam, di mo alam kung anong na-recite. Kasi nung habang nagsasala, ginugulo ka ni Shaitan, naglalakbay yung diwa mo, naglalakbay ang isip mo. Di ba? Kaya sabi, lapit para hindi makasigit si Shaitan. So ito yung dahilan. Sabi doon, sinunod namin niya kasi tapos sabi ng mga Koreano, ito yung tinuro sa amin. Ayaw na namin bumalik sa relihiyon na yon. Gusto namin sa relihiyon na tama. Kaya sila nagagalit sa amin at gusto kami pabalikin uli sa Makkah. Ito yung ending na salita ni Ja'far. Wonderful ending, di ba? Yung salita niya sa hari, maiksi lang pero may laman. Tingnan mo yun. Recall mo yung statement na ginawa ni Ja'far. Before, sabi niya, we were being aggressed by these people. They want to harm us. They tried to force us to give our faith again. Sabi niya. So dito, kinuha niya ngayon yung, kumbaga yung mercy o understanding nung hari. So, nung gusto ngayon malaman ng hari yung patungkol sa anong relihiyon, ano ba yung paniniwala ng daladalang relihiyon ng mga tao na to. So, ginawa ng hari, sabi niya, meron ba kayong daladalang katuruan ni Muhammad na sinasabi niyong propeta? Meron ba kayong ma-share sa akin na itinuro ni Muhammad sa inyo? So sabi ngayon ni Ja'far bin Abu Talib, meron, sabi niya. Meron akong na-memorize na ilan sa mga talata ng Quran. So dahil marami na silang na-memorize noon, it's almost 6 years na yung prophethood, marami nang pumabang revelasyon. Ang ginawa ni Ja'far, yung kanyang binasa, okay, meron siyang parchment ng Quran. Binasa niya ngayon yung istorya about Maryam, yung Suratul Maryam. Yung chapter 19 na nasa ng Quran. Mind you, brothers and sisters, si Maryam o si Mary is maganda ang pwesto niya o kinalalagyan niya sa reliyong Islam. Kasi for those who don't know, merong Suratul Maryam, chapter 19 sa Quran, it's about the story of Maryam. Paano siya, yung sinong ninuno niya, paano siya pinalaki, paano siya nagkaanak, paano niya inaanak si Isa alayhi salam. Ito, makikita nyo lamang ito sa Quran. Wala kayong makikita ganito sa Biblia. Doon may makikita kayo sa Biblia, pero maling istorya. And the fact is, wala kayong makikita chapter ng Quran exclusive for Mary sa Biblia. Sa Quran lang yan. This is how we raise yung position ni Mary. Contrary doon sa belief nila na we don't believe in Jesus and Mary.
Kung binabasa lang nila yung Quran at kung naiintindihan nyo lamang yung pinasok ng reliyon at maintindihan nyo na ngayon, inshallah, kayo na yung magpapaliwanag sa kanila. Kasi kailangan ipaliwanag natin sa kanila that we are not anti-Christ or anti-Mary. Okay? So sabi ni Japar, binasa niya ngayon yung istorya ni Mary. Yung kanyang, basahin niyo yung Suratul Maida. Ayokong basahin dito kasi aabutin tayo ng ilang araw pag binasa ko yun. So bibigyan ko lang kayo ng summary. Ang istorya ni Mary, sinabi doon yung una kung sino yung kanyang ama, yung kanyang pamilya, isa siyang birhen, okay? Kaya siya sa kapahintulutan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ipapanganak niya si Jesus, si Isa, na walang namagitang lalaki. At sinabi doon yung ano pa. Habang nadidinig yun ng hari ng Najasi at saka yung mga bishop na kapaligid sa kanya, which are talagang true, sabi doon ni Salama, yung nag-read ng hadith, nakita nila na yung hawak-hawak nilang Biblia ay nabasa ayon dahil doon sa maagos na luha ng hari at saka ng mga bishop. Yung kanyang hawak na they emotionally na-carried away sila doon sa pagbasa ni Japar ng Quran. Kasi lahat ng nandun sa aya na binasa ni Japar sa Quran patungkol kay Maria, part of it ay nasa Bible. So, dahil iba yung dating ng Quran, kapag binabasa ito at iniintindi mo, kaya nga kung minsan napapansin ninyo kapag babasa ng Quran ang mga imam sa masjid, di ba umiyak sila? Lalo pag dumadating sa kaparusa impyerno, tapos natutuwa tayo kapag dumadating sa aya ng mga paraiso. Ito yung miracle ng Quran. Sa translation, hindi po masyadong mapipili. Kaya nga, it is highly recommended sa atin, which myself, hindi ko masyadong nagawa, pag-aralan natin yung Arabic. Kasi nasa Arabic ang miracle. Habang nakakaintindi ka ng Arabic, nire-recite ng Quran, andun yung maintindihan mo yan. By hearing this, yung sinabi ni Japar, okay, sabi nung hari doon sa mga Quraysh, hindi namin sila pwedeng ibigay sa inyo. Kasi lahat ng sinabi nila, nakaturuan ni Muhammad, ay totoo. Totoo. Yun ang sinabi ng hari. Nagulat ngayon yung mga bishop. Kasi sabi yung mga bishop, hindi ngayon matanggap yung sinabi ng hari. Kasi palalo pag meron kasi doong may dumating doon sa binasa nila na, what do you say about Isa, about Jesus? Ano yung sinabi ng Quran about Jesus? So sabi nung may binasa doon si Jabal, sabi niya, we say that he is Abdullah. Sa amin, sa Quran, nakalagay doon that Jesus is Abdullah, yung slave of Allah. He is a servant of Allah. He is a slave of Allah. He is the messenger of Allah. He is the word of Allah created on Maryam. Diba? Talagang iyan ang nakalagay sa Biblia. Kaya lang nakalagay doon, and Mary is a chaste and a virgin. Ang hindi natanggap ng bishop, okay, nung sinabi na wala silang nadinig na sinabi na Jesus is the Son of God. Wala talaga nakalagay sa Quran. Kaya nga, ang Quran is yung patutuo ng Biblia nasa Quran. Kasi sino ba si Jesus sa Biblia? Si Jesus sa Biblia, he is a son of God. Diyos na nagkatawang tao, anak ni Maria, he is a slave, he is a prophet. Okay. Sa 5 binanggit, okay, merong isang mali doon. Ano yung mali? Na siya ay anak ng Diyos. Kaya makikita mo sa Quran, kinumpirm sa Quran, Jesus is a slave of Allah, Jesus is a prophet of Allah, Jesus is the son of Mary. Wala nga kayong mababasa na Jesus is the Son of God. Which, yun ang hindi tinanggap ng bishop, ng mga bishop. Ganun pa man, wala silang magagawa kasi ang nag-decide yung hari, si Negus. Sabi ni nung hari, there is no difference between what you say about Jesus and what I say about Jesus. Diba? That sa Biblia namin, nakalagay si Jesus na ganyan-ganyan, si Mary is his chaste and a virgin. Kumbaga dito, nagtugma ngayon. And nung madinig nila ngayon yun, okay, sabi nung hari, he decided, hindi ko po pwedeng ibigay sa inyo ang mga Muslim na ito.
maninirahan silang libre dito sa lugar ko and poprotektahan namin sila ayon sa patakaran ng bansa na ito. So dito nagtagumpay ngayon yung migration na ito, yung first migration. Pagkatapos doon, bumalik ngayon yung mga Quraysh, disbelievers sa Makkah, nandun si Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ayaw pa rin maniwala, humingi sila ngayon ng another miracle. Anong miracle? Sabi nila, "O ikaw Muhammad, hindi kami naniniwala na ikaw ay propeta. Para maniwala kami sa iyo, magpakita ka muli ng panibagong ng mga himala pa," sabi niya. So yung miracle na nadinig na ito, yung splitting of the moon. Okay? Ito nakasaad dito sa Quran, ayan sa Suratul Qamar. Anong nangyari diyan? As I said, yung people of Quraysh, they continue asking for the sign that Muhammad will show them a sign para maniwala na sila na si Muhammad ay totoong propeta. Hindi sufficiente sa kanila ang Quran. Ayaw nilang maniwala sa Quran. So gusto nila yung physical na mga miracle. So ginawa ngayon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanalangin siya ngayon sa Allah subhanahu wa ta'ala na pagbigyan siya. At bigyan siya ng isang miracle para maniwala yung kanyang mga tao, yung mga Quraysh. Tapos sabi doon, nung nagdasal siya, sabi niya, nanalangin siya ngayon, tapos dumating ngayon si Angel Jibril. Sabi ni Angel Jibril sa kanya, dininig ng Allah subhanahu wa ta'ala yung panalangin at pagbibigyan ko ngayon na magkaroon ng miracle. At ang miracle na ito, yung splitting of the moon, yung pagkabiyak ng buwan. Kaya ang challenge ng mga Quraysh, pakita mo nga sa amin ng buwan. It happens on the 14th night of, sabi na isang, kung di ako nagkamali, Rajab. Of course, pagka 13, 14, 15, bilog na bilog ang buwan, makikita nyo. Yan yung kabilugan ng buwan. So sabi doon, sa 14, pagbibigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, tawagin mo yung mga Quraysh para masaksyan nila yung mangyayaring mirakulo. So ginawa ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinawag niya yung mga tao, sabi niya, "If I do it, will you become Muslim?" Kapag ginawa ko yung miracle, magiging Muslim ba kayo? Sabi ng mga politismo, yung mga idolators na yan, mga Quraysh na yan, "Yes, we will. Magiging Muslim kami." So ngayon, on the 14th night, which is full moon, sabi nga doon, ginawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinawag niya yung kanyang mga tao, "O Abu Salama, o Abul Basat," sabi niya ngayon, "O kayong mga Abu Gabsa," sabi niya, "panuorin ninyo ang mangyayari sa buwan." So doon, pinakita ng Allah subhanahu wa ta'ala yung unti-unting pagkahati ng buwan. Sabi nga doon, yung ikalahati ng buwan nasa ibabaw ng isang bundok, okay? At kalahati ng buwan na andun sa ibabaw ng isang bundok. Nung makita niya, sabi niya, sabi ng mga tao, yes, sabi ng mga tao, nakita namin yung buwan on that state na talagang hati siya, split. Okay? And sabi nila, nung makita nila ngayon, alam niyo kung ano sinabi ng mga Quraysh, disbeliever? Ano yung sigaw nila? Hindi yan totoo. Yan ay isang magic. Nakita nila by their own eyes, sabi na hindi yan totoo. Yan ay isang magic. Ang apo, sabi niya, ang pamangkin ni Abu Talib, si Muhammad, sisigaw nila, hindi lang tayo naapektuhan ng kanyang magic, pati yung kalangitan naapektuhan ng kanyang magic. So dito nakita niyo, bumaba ngayon yung revelasyon, sabi doon sa revelasyon, which nababasa niya screen, okay? Ayon sa interpretasyon, the hour of judgment is nigh. Ibig sabihin, ang hour of judgment ay malapit na. At pinakita sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa caption sa aya na to, yung kanyang pagiging Panginoon at kanyang kapangyarihan para maniwala tayo sa Kanya. Okay, yung hinati niya yung buwan, dito pinakita ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kanyang power. Okay? Just for us, for those audience to believe that Muhammad is a true prophet of Allah and Allah is the true God. Okay? Kaya lang, sabi niya, when they see the sign, ayon sa ayat, tapos yung na-capture ko, they turn away, lumayo sila. And sinabi niya, this is plain magic. Hindi sila naniwala. Nakita niyo yung kanilang katigasan ng ulo. Kahit hanggang ngayon, nangyayari yan.
Yung mga tao ngayon. Marami nang nangyayari ngayon, kaya lang ang mga tao ngayon, balik pa rin sila, nananatili pa rin sila sa pagsamba doon sa mga idolo. Alhamdulillah. So, isa yan sa mga miracle uli na nadagdag doon sa marami ng miracle na binanggit natin patungkol kay Propeta Muhammad Sallam. Nasabi natin, nasabi ng mga kupat na wala naman siyang ginawang miracle. Pero ayon sa ating record, marami. Hindi na lang natin one by one kasi let them know. Kasi una, mga kapatid ko, if they don't believe in this ayah of the Quran, hindi naman tayo ang mananagot diyan. Our duty is to convey the message. Okay? Yung conversion, hindi sa atin yan. Hidayah from Allah. Tandaan niyo yan. Ang papel natin is to convey them what we read in the Quran o yung mga proof para bumalik sila sa tamang pananampalataya. Ngayon, pag nireject na yan, inimbita mo sila, nireject ka, hindi ikaw ang nire-reject nila. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, it is not you whom they are rejecting. Ang nire-reject nila, ako, ang Allah. Pero meron silang pananagutan. Pananagutan nila yan sa kabilang buhay. Ano yung pananagutan na yun? Mananatili sila sa kaparusahan ng impyernong apoy. A'udhu billah. Yun yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So huwag kayong, do not be disappointed, brothers and sisters, kapag dumating kayo doon sa punto ng dawa. Ganito, nagdadawa ako sa inyo. Meron tayong audience na mga Muslim, alhamdulillah. Meron man tayong audience na non-believer. Hindi pa siya Muslim, may alagay din, may alagay her. Ngayon kung nireject niya itong nadidinig niya na ito, hindi ko na yun. I should not be sad. I should not be depressed. Kumbaga, sa araw ng paghuhukom, pag tinanong ako about him, ang sagot ko, di ba, nung araw na yun, dinrelay ko sa yung message, then you don't believe. Then panagutan mo na ngayon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Basta sa akin, ang part ko ay convey the message. Hindi natin po pwedeng pilitin. Di ba? So, yun ang iniwang aral dito, mga kapatid ko. Dahil, susunod dito. Sumunod sa mga events, mga major events, ay yung pagpasok sa Islam ni Hamza. Tandaan niyo, brothers and sisters, ang babanggitin ko lang dito, yung mga medyo malalaking tao, yung talagang malaking mga itulong sa Islam. Isa dyan si Hamza. Si Hamza bin Abdul Muttalib, siya yung uncle ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang tawag nga sa kanya, Lion of Allah, yung saka martyr ng mga martyrs. Kasi isa sa Hamza sa mga talagang number one enemy ng Propeta Muhammad sallallahu during his unbelief days. Kaya lang, nung nag-Muslim siya, isa siya sa mga maraming tao na tumulong sa Islam. So sabi nga doon, sabi si Hamza bin Abdul Muttalib, isa siyang hunter. Mamamana siya ang kanyang trabaho. Ang ginagawa niya, papunta siya sa desierto, sa bundok, mamamana siya sa desierto, tapos babalik siya sa bayan, tapos ikukwenta niyo ngayon yung kanyang mga hunting expedition. Disbeliever pa siya noon. Tapos sabi doon, one day, sabi doon sa Sira na binabasa ko, one day, nung nandun siya sa hunting expedition, si Abu Jahal, in-approach ngayon si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Rasul sa Makkah. And Abu Jahal, he started cursing Muhammad. By the way, si Abu Jahal, hindi ito ang tunay niyang pangalan. Si Abu Jahal, ang tunay niyang pangalan, Omar ibn Hashim. Kaya lang siya tinawag na Abu Jahal. Bago Abu Jahal, ang pangalan niya, Abul Hakim. Kaya bakit siya Hakim? Kasi si Abu Jahal, ang magaling siyang, magaling siyang mag-judge. Kaya Al-Hakim, ang tawag siya Abul Hakim. Kaya lang, yung kanyang pagiging smart o pagiging good judge, hindi nagpasok sa kanya sa Islam. Kaya tinawag siya ni Prophet Muhammad na Abu Jahal. Ibig sabihin ng Jahal, ignorant. Okay? Yan yung kunya. Yung kanyang, so sabi doon, si Abu Jahal, kinikross niya ngayon si Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lumalapit sa Kaaba. And sabi doon, si Prophet Muhammad sallam, habang tinatanggap niya yung pagmumura ni Abu Jahal sa kanya, he remained silent. And hindi niya pinapansin yung mga ignoranting salita ni Abu Jahal. Kasi sabi doon, wa'arid anil jahilin.
Wa'arid anil jahilin. O sabi doon, turn away from the ignorant. Ito yung sabi na sa Quran, di ba? Huwag mong pansinin yung mga ignorant. Yeah, Muslim. So yung mga Muslim, pagka nakakadinig sila ng mga ignoranteng salita, we sidetrack. Tumatabi na lang tayo. We don't usually sasagot ka. Okay? So yung mga pag-insulto na ito, sobra. Ni Abu Jahl, sobra. And there is one incident na sa pag-insulto ni Abu Jahl kay Muhammad, okay? Binato niya ngayon si Muhammad na nag-cause ng dumugo yung tinamaan ng bato. Okay? Nagdugo yung tinamaan ng bato kay Prophet Muhammad sallallahu. So pagdating dito, mayroong naka-witness dito na isang bata. Nung dumating ngayon yung si Hamza ibn Abdul Muttalib galing sa bundok, kinuwento niya ngayon kinuwento ng bata ngayon yung nangyari kay Muhammad. Sabi niya yung pamangkin ay binato ni Abu Jahl at nagdugo yung kanyang noo. At pinuntahan niya ngayon yung kanyang nephew na si Muhammad, dumudugo yung kanyang noo. Na siyang ikinagalit ngayon ni Hamza. Kasi pamangkin niya yung nasaktan. So galit na galit ngayon si Hamza, although he is a non-believer, galit na galit siya at that time. So ginawa niya ngayon, pumunta siya ngayon kay Abu Jahl, patakbo niya, pinuntahan niya si Abu Jahl, galit na galit siya. Sabi niya kay Abu Jahl, bakit mo ginawa ito sa ating pamangkin? Hindi mo ba alam na Muslim na ako ngayon? So sinabi ngayon ni Hamza yun, not by his conviction. Sinabi lang niya yung para takutin ngayon si Abu Jahl. Sinabi niya, Muslim na ako ngayon, so pagtatanggol ko ngayon yung aking pamangkin, sabi niya ngayon. So nagulat ngayon si Abu Jahl, ginawa niya, sinuntok niya si Hamza, sinuntok din siya ni Hamza, dumating ngayon yung mga nakapalig, nagsuntukan sila doon. Sabi nga, hindi tumigil yung suntukan hanggat hindi tumaas yung araw sa kalangitan, hanggang hindi tumaas yung araw sa kalangitan, yung tanghaling tapat. Patuloy yung pag-aaway hanggang uminit. Natigil lamang yung away nung makaramdam sila ng init. Ganon katindi yung away. Dahil doon sa pagbato ni Abu Jahl kay Prophet Muhammad sallallahu at gustong pagtanggol ni Hamza yung kanyang pamangkin at nasabi niya without conviction na Muslim na siya. Pagkatapos noon, nung pauwi si Hamza back home, okay, merong narration na nabasa ko. Dalawang narration kasi, kinuha ko lang isang narration, sabi niya. And the narration sa Bukhari na binasa ko, sabi niya, when Hamza went back home, nagulat siya ngayon sa kanyang aksyon, sa kanyang sa aksyon na he took himself nung sinabi niya ngayon kay Abu Jahl. So, yung bumaba na yung kanyang emosyon, when nag-calm down na siya, he started to assess the situation. Sabi niya ngayon, did I do the right thing? Sabi niya. Sabihin, ginawa ko ba yung tama? What have I done? Tinatanong na ngayon yung sarili niya. Pagkaramdam niya ngayon, he is in trouble. Kasi kapag sinabi mong Muslim ka at that time sa Makkah, all the disbeliever na dati mong kaibigan will be your enemy. And not that one. Hindi yun ang ano. Kapag naging enemy mo sila, to the point na papatayin ka nila. Ganun ang kapalit ng pagiging Muslim ng araw. Pag nagsihada ka, ang kapalit noon, watch out for your life, papatayin ka nila. So, sa culture nila na yon, hindi naman po pwedeng bumalik si Hamza kay Abu Jahl para sabihin niya na hindi totoong Muslim ako. Kasi hindi sasabihin yun. Kasi ano yun kung ano yung sa culture nila, according sa nabasa ko, kung ano sinabi nila, sinabi nila. Okay? So nung sinabi niya na Muslim na ako, kailangan pangatawanan niya yun. So I'm not wrong, kailangan sabihin niya. So kaya lang, yung pagiging sabi niya Muslim by the mouth, wala pa sa by the mind and by the heart. So ngayon, sabi niya ngayon, nanalangin siya ngayon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya ni Hamza kay Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, if this is the right decision, sabi niya, then put the love of it in my heart. If it is a wrong decision, sabi niya, then please, oh Allah, find a way out for me. Then dito makita niyo, how you notice ano napansin niyo dito mga kapatid ko? You notice even the disbeliever, when they pray to Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ngayon, halimbawa ngayon,
Pansinin niyo, yung mga nanay natin na hindi mga Muslim, mga kamag-anim, di ba pumunta sila sa simbahan? Sino yung santo simbahan? Santa Catalina, San Gabriel, Santa Isabel, San Lazaro, sino-sino. Jesus, ganyan. Sa altar, di ba? Oh, pagka-fiesta, Santo Rosario, Padre Pio, yung tatawag nila. Kaya lang, pag meron silang problema, ano sa tawag na, oh, wala yung mga pangalan niya. Sabi, oh, Diyos ko. Yung sabi nila, oh, Diyos ko. Ang lalabas nila sa atin ngayon yung pangalan, oh, Diyos ko. Yun yung tawag na Pitra. Kahit na ano pang belief ng tao, lalabas talaga yung natural inclination that we believe in one God. Yun yung sabi ng Diyos ko. Yun yung tawag ng Pitra. So, yun ang lumabas ngayon kay Hamsa. Nanalangin ngayon siya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yung dua niya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na gabayan siya. Okay? So, makikita nyo doon yung talagang ang mga tao before, dala-dala rin nila yung religion ni Ismail, ni Ibrahim. Okay? Kasi yung mga tao sa Maka, ang inabot nilang propeta dyan, si Prophet Ibrahim, si Prophet Ismail. So, dala-dala pa rin nila yung ano na yan, yung practice na yan. Kaya nga, tabi doon, sa madalit sabi, kumbaga nag-isip ngayon si Hamsa. Nag-isip ngayon si Hamsa kung yung bang ginawa niya kay Abu Jahal ay tama at yung kanyang statement na binitawan ay tama. Kaya lang, alas 10 na, kaya wala tayong oras. Kaya itong kwento na ito, o pag-aaral natin na ito, okay, ay puputuloy natin dito at kumbaga, sabi nga ay babalik ulit tayo next Friday inshallah para ipagpatuloy ito. And I'm sure na nabitin uli kayo sa magandang kwentong sira na ito. Kaya lang, sabi nga, everything must come to an end. So dumating tayo na sa oras na kung saan ay tapos na ang oras natin. Meron kayong ibang klase, meron din ako ibang klase. So, alhamdulillah, dito natin tatapusin ito. Kung meron kayong mga katanungan, as I said, ipasa nyo ulit dun sa dating mga namumuno natin. Mga kasama natin, nasagutin ko next Friday. So, kumbaga, ang i-discuss ko next Friday, inshallah, tatapusin ko itong kwento ni Hamsa at ni Omar. Kasi itong dalawa na ito, talagang matindi ang pinagdaanan nito. At tapos, babanggitin ko din sa inyo yung isang magandang miracle na nangyari on the later part. Ito, huwag kayong mawawala dito, huwag kayong absent. Ito yung tinatawag na Al-Isra wal Miraj, na kung saan naglakbay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam magmula sa kalupaan papunta sa kalangitan. Para ano? Para tanggapin yung sala. Okay? So, sa ngayon, bitin muna tayo kay Hamsa. So, hanggang dito na lang. Subhanakala wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.